Naninindigan din naman ng Pilipinas na bahagi ng ating teritoryo ang Panatag Shoal. Naniniwala rin ang ating pamahalaan na hindi paggamit ang dahas ang paraan para maresolba ang issue sa agawan ng teritoryo, kundi sa pamamagitan ng rule of law. Yan ang mga igniit ni Profesor Romel Banlawi, Executive Director ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, sa aking panayam sa kanya kahapon. Kumbaga, nakuha na ng China yung ating teritoryo doon. Noong pang Abril 2012, Hawi, na-establish na ng China yung full control niya sa Scarborough Shoal. Nung nagkaroon ng standoff nung nakaraang taon, hinihiling ng Pilipinas na magkaroon ng mutual gesture yung dalawa na umalis. Pero tayo lamang ang umalis, ang China doon ay nanatili. At ang gusto ng China, hindi lamang manatili doon, kundi ma-strengthen pa yung full control niya sa Scarborough Shoal dahil mahalaga yon para ma-improve niya sa international community yung kanyang effective occupation of the area. Dahil sinasabi ng China na ang kanyang pagmamay-ari sa Scarborough Shoal ay lehitimo. Oo. So yun ang kina-challenge natin. Kaya kinumplay natin to before International Tribunal para magkaroon na ng finality kung kanino ba talaga at gaano ba kalakas yung ating claim sa area at gaano rin kalakas yung claim ng China. So sa madaling sabi, in effect, nawala na tayo ng teritoryo at nakuha na ng China ito. Hindi pa natin sinusuko yung Scarborough Shoal na naninindigan pa rin yung gobyerno natin na bahagi ito ng ating teritoryo at bahagi ito ng 200 nautical miles exclusive economic zone, yung mga tubig na nakapalibot doon. So hindi natin pinapabayaan yan at yan ang dahilan kung bakit sinabit natin yung kaso na to sa international community, sa International Tribunal. Dahil naniniwala tayo na sa atin yan. Pero hindi natin mapatunayan yung pagmamay-ari natin sa pamamagitan ng lakas dahil hindi natin option yan. Ang option natin ay magkaroon ng rule of law in managing disputes in the South China Sea. Yung use of force ay hindi natin option yan. At pero lumilitaw sa ginagawa ng China na ginagamitan ng China ang kanyang claim sa pamamagitan ng pagdi-display niya ng kanyang muscle. Yung tinatawag niya flexing its muscle, military muscle in the area. At patuloy yung military at paramilitary activities ng China sa contested areas ng South China Sea. Okay, sinasabi mo, wala tayong balak na gumamit ng puwersa. Siyempre, napakalakas ng China. But at the same time, namimili rin tayo ng military hardware, no? Kahit pakonti-konti, and then merong highly visible na military exercises kasamang Estados Unidos, which is of course a superpower na kaya niyang i-confront yung China, no? So ano naman yung purpose ng mga yan? I mean, may epekto ba yan sa action ng China? Natatakot ba sila kung may military exercises tayo kasama ang Estados Unidos? Wake up call sa atin yung nangyari sa Scarborough Shoal dahil pangalawa nang naulit yan. Ang unang-una nauna yung 1995 occupation of mischief reef ng China. At pinabayaan natin yan. Patuloy tayo nakikipag-usap sa China na magkaroon ng bilateral resolution yung issue na yan, pero naulit nitong 2012 na take over niya Scarborough Shoal. So ayaw na nating maulit pa ulit sa pangatlong pagkakataon, kaya binibuild natin yung ating capability to defend our territories in the area and to protect our maritime zones. At yun ang dahilan kung bakit tayo nag-upgrade ng ating mga facilities. At kung titingnan mo yung upgrade ng ating facilities, the slowest pa nga yan in the region. Kaya very modest pa rin yung ginagawa natin. Pero nangangailangan na talaga na pagtuunan natin ng pansin yung ating territorial defense dahil nanganganib yung mga teritoryo natin at nanganganib yung mga tubig natin sa area na pwedeng i-occupy ng mas malalakas na claimant. Okay, nabanggit mo yung mischief reef, no? Ngayon, Panatag Shoal. Pero ang kaibahan sa Panatag Shoal, napakalapit sa ating mainland. It's right off Zambales. It's part of the municipality of Masinloc. What difference does that make? Kung ganyan nakalapit ang China sa atin? Mas matindi yung pangangamba natin dahil lumalapit sa ating teritoryo. Imagine 124 nautical miles lang yan sa ating teritoryo, samantalang sa China ay mga 400 nautical miles away. Pero ibig sabihin nun, yung presensya ng China papalapitan ng palapit sa atin at nangangamba tayo dyan dahil kung papalapit yung China, nape-prevent yung mga fishermen natin na mangisda doon sa area na yon. Although sinasabi natin na walang intensyon ng China na i-invade ang musmong teritoryo ng Pilipinas, pero yung waters na nakapaloob sa ating exclusive economic zone ay nagko-conflict sa kine-claim ng China at natatabo yung mga mangingisda natin. At isa yan sa mga bone of contention kasi apektado yung livelihood
ng mga... Kasi mayamang fishing grounds ito, matagal na. It's a very rich fishing ground. Tsaka matagal na sa atin yan. Kinikilala naman to ng international community na sa atin yan. Yan ang hinihintay natin na i-decide ng International Tribunal of the Law of the Sea kung gaano kalakas yung ating pagmamay-ari sa area na yan. At kaya minomobilize din natin yung support ng ASEAN at sinusulong natin yung early conclusion ng Code of Conduct in the South China Sea bilang pamalit sa Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea dahil sa paniniwala natin binabiolate ng mga claimants dahil hindi naman binding yan. So sinusulong natin na magkaroon ng binding code talaga. At the same time, minomobilize din natin yung allies natin sa region na tulungan tayo na ma-upgrade yung ating capability na madepensa ang ating teritoryo kaparis ng United States at ng Japan. Okay, kasi matagal nang tinututulan yung mga aksyon ng China dito sa region na to. Pero mukhang wala masyadong epekto, no? Ano bang game plan sa tingin mo ng China? Ang game plan ng China dyan talaga ay ma-establish niya yung effective ownership niya sa sinasabi niyang dagat na nakapaloob sa 9-dash line na napabalita ngayon na 10-dash line na. At the same time, Na napakalaking region yan. Almost 80%. Hanggang Indonesia yan, ano? Correct. Almost 80% ng South China Sea area ay kiniklaim ng China na bahagi ng kanyang internal waters. At may implication yan sa United States at sa iba pang bansa dahil kung internal water yan, paano na yung freedom of navigation sa area na yan? At kaya itong issue ng South China Sea, hindi lamang yung issue yan sa pagitan ng Pilipinas at ng China at sa mga claimants, isa siyang international issue dahil it will affect trade. It will affect trade and freedom of navigation and even oil exploration activities in the area. So maraming ramifications yung issue na yan at yun ang dahilan kung bakit ini-internationalize natin dahil ang paninindigan natin hindi lamang to issue ng Pilipinas, so issue there's to ng so buong much mundo. at stake, no? So bakit to ginagawa ng China knowing na hindi naman papayag, lalo na ang Amerika, no, na may kayang mag-confront sa China, no? Bakit nila nire-risk to? Dahil naniniwala ang China na hindi naman papasok sa ganyang klaseng alanganing sitwasyon ang US. Kalkulado ng China niyan. At pangalawa, meron ding tinatawag na soft power capability ang China para makompel ang United States not to act militarily in the area. Malaki ang utang ng because they have other things they at have stake. other things to use. Kung mahina ang military power ng China ngayon vis-a-vis the United States, pero yung growth ng military power ng China is the strongest in the world. Strongest at yung maritime yung power niya ay devoted sa maritime power capability. So we are now facing a new China, a new confident China, a more assertive China, a more capable China. At yun ang kaibahan ng sitwasyon natin ngayon so ng mga nakaraang panahon. Sabi nga sa akin na kakagaling ko lang sa China, Howie. Sabi nga ng China, you lost your chance. You had your chance in the past to strengthen your control of that area. Now you lost your chance. You're now weak. We are now strong. Now it's our chance to prove our effective occupation. So yun ang nangyayari. Medyo nakakatakot yung statement na yan kasi parang sinasabi mo, they will continue to grab land and water dito sa region na malapit lang sa atin. Yun ang perspektiba natin na ginagrab ng China yung ating teritoryo. Pero sa perspektibo ng China, pinoprotektahan lang nila yung kanilang pagmamayari. Kaya may dalawang perspectives yan na magkaiba tayo ng paniniwala at pananaw sa issue na yan. Sa pananaw ng China, ay it's legitimate ang kanilang activities doon. Kung gusto nilang magtayo ng struktura doon, karapatan nila yan dahil sa kanila yon. So, ang lumalabas dito, yung konsepto na one state's aggressive act can be another state's defensive act or protective act. So, yan ngayon ang alitan ngayon. Kaya tayo, hindi tayo makikipagsabayan sa pwersa militar ng China at ating patuloy na pananindigan ay ilagay ito sa international arbitral. Okay, but from a Filipino perspective, I have never seen big street rallies against China and calling China an imperialist power. Laging Amerika, since matagal na yan, no? Hanggang ngayon, siya pa rin yung siya pa rin ang tinitira ng mga rallyista. Kasi ang China kasi bago sa atin bagong pangamba yan sa atin. Dati hindi naman ganun kalakas yung pangamba natin sa China. At yung pangamba natin sa China ay nasa level lamang ng gobyerno ng mga nakaraang panahon. Pero ngayon ay panibagong pangamba to. So hintayin natin kung paano magde-develop yung reactions ng mga aktivista sa issue na to. Pero sa tingin ko, pag ang ating territorial sovereignty nang maapektuhan, unti-unti
yan magpe-percolate sa ating isipan at baka magkaroon din yan ng mas malawakang pagprotesta laban sa China kung nasasaktan na yung damdamin natin because it touches the heart of sovereignty, Howie. Alam mo, pag sovereignty pinag-uusapan, pag territory pinag-uusapan ng mga mamamayan ay handang makipaglaban at mamatay sa issue na yan. Kahit mahina ang Pilipinas militarily, no? Pinupuri tayo internationally. Lalo na si Pangulong Aquino ng Time Magazine for standing up to China. No? Correct. So medyo kahit maliit tayo, mahina tayo, mukhang matapang tayo. Hindi yan bago, Howie. Meron na tayong malawak na karanasan dyan at kasaysayan na nakikipaglaban tayo na gano'n man tayo kaliit. Remember, si Carlos P. Romulo sa United Nations, at tinutuya tayo na napakaliit lang natin, pero naninindigan tayo. At meron tayong malawak na kasaysayan na naninindigan tayo kahit na maliit lamang ating bansa. At yan ang ating kalakihan. Malaki ang ating paninindigan. At yan tayo, pinupuri tayo ng buong mundo na kahit na merong maraming impluensya ang China sa Pilipinas, nanindigan tayo at tayo lamang ang bansa sa Southeast Asia na naglakas loob na maimbaras ang China by submitting our case before international court. In fact, we pushed China to the wall. At masama ang loob dyan ng China at kaya ang China ngayon nagre-react. At mas mismo sa loob ng China, nagtataka yung mga mamamayang Chino na bakit hinaayaan ng gobyerno nila na itrato tayo ng ganyan ng Pilipinas. So may ganun silang narrative. Pero tayo... So malakas din yung nationalist sentiment sa kanila. So mataas ang national pride natin na kahit na mahina ang ating kakayahan, kahit na mahina ang ating pwersa militar, malakas naman ang paninindigan natin at inelevate natin yan sa international tribunal dahil naniniwala tayo na the most civilized and peaceful way to settle complex territorial disputes like the South China Sea can only be settled through the rule of law. At yan ang patuloy natin pinaninindigan na, Howie.